Lupang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Nako, ito guys. Grabe. PBBM. Walang kapaguran sa pagtulong sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers, para mapabuti naman ang kanilang mga buhay. Grabe. Parang kailan lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa Pangasinan ay nandun po siya, inarap ang ating mga magsasaka, nagtayo ng dam doon sa Pangasinan. Ngayon na naman po, mga kababayan, nandito na naman sa Wawa, Taguig. Mga kababayan, at meron na namang ibinigay ang ating Pangulong Bongbong Marcos na mga kagamitan para sa mga pagsasaka. At hindi lang yan, mayroong mga bagong kagamitan ang ating NIA para mapabilis ang paggawa ng mga irigasyon para tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa ating mga magsasaka. Ito po mga kababayan, pakinggan natin ang mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Ito yung pinakamahalaga na bisita natin ngayon. Ang mga irrigators associations at farmers beneficiaries na tatanggap ng sila ang gagamit nito ng ating mga bagong mga gamit, mga makinarya. Biruin niyo yan, mga kababayan. May ganyan ba sila dati na ginawa sa mga farmers? Wala. Hindi nila nagawa yan. Wala silang nagawa para sa ating mga farmers. At ngayon, si BBM, nakikita natin, at least, di ba, nakikita natin kung saan ginagastos ang binabayad natin na tax. Di ba? Tingnan nyo na lang po yan, mga kababayan, ang ginagawa ngayon ng administrasyon natin. Alam nyo, ang ating mga magsasaka kasi, kailangan talaga yan ng atensyon ng gobyerno. Sila ang tulungan. Kasi mga kababayan, saan ba tayo kumukuha ng ating kinakain, di ba, sa ating mga magsasaka? Hindi po madali ang pagtatanim ng palay, mga kababayan. Bago mo ma-harvest ang palay, mag-aantay ka pa ng 110 days, 115 days, para lang ma-harvest ito. Maraming proseso ang paggawa at pagtatanim ng palay, mga kababayan. Hindi ho basta-basta. Kaya ito, ang pinapakita ng Pangulo sa ating mga magsasaka, malaking tulong ito sa kanila. Malaking bagay na binibigyang prioridad ng administrasyon ngayon ang ating mga magsasaka. Kaya, PBBM, saludo ako sa iyo at kasama itong aking mga supporters na nandito sa aking YouTube channel sa lahat na ginagawa mo. Hayaan mo na lang yung mga taong sumisira sa iyo. Dahil balang araw, marirealize din nila yan. Lahat na ginagawa mo ay para sa bayan. Tuloy natin. My fellow workers in government, our full partners in development, in the private sector, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nasaksihan natin ang pamamahagi ng ikatlong tranche ng mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Oh, 'di ba? Mga kagamitan pangsaka para sa ating mga magsasaka. Grabe talaga, no? Kaya congratulations talaga sa ating mga magsasaka na nararating na at napupuntahan at nabibigyan ng mga ganitong oportunidad sa ating Pangulo. Mag-antay lang po tayo sa lahat ng mga magsasaka dahil siyempre, malawak ang Pilipinas, hindi naman agad-agad po lahat ay maikot ng ating Pangulo at mabigyan. Tuloy. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig.
Grabe. So, focus ang administrasyon na mabigyan talaga ng sapat na supply itong ating mga magsasaka ng tubig. Focus ang PBBM, no? Inaatasan niya ang NIA na talagang kailangan may sapat na patubig ang ating mga magsasaka. Tagtuyot man, so kailangan sila may supply talaga ng tubig. Kasi ayaw na ni PBBM maranasan yung nakaraan na grabe ang tagal ng El Nino. Kaya talaga doon natin na talagang bumulusok din ang presyo ng bigas dahil walang nakakapagtanim, dahil walang sapat na supply ng tubig. At ngayon nga mga kababayan, meron tayong mga kababayan ngayon na nag-share, no? Na meron na silang mga solar pump irrigation na galing sa gobyerno. Galing mismo sa gobyerno yan, mga kababayan. At nakaraan lang, nakita din natin, nag-turnover si House Speaker. Kasi wala nun si BBM. Si House Speaker, pag wala kasi si PBBM, si House Speaker po ang humahalili para kay Pangulong Bongbong Marcos. So si House Speaker, nag-turnover sa mga magsasaka ng solar pump irrigation. Grabe. Sabi nga sa ating mga magsasaka, malaking bagay, malaking tipid para sa kanila kasi hindi na sila gagamit ng gasolina. Solar lang eh. Diba? Kaya malaking bagay para sa kanila kahit tuloy-tuloy ang andar ng makina, walang gagastusin. Tuloy natin. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Grabe, mula Luzon, Visayas, Mindanao man. Kasi ang Pangulo, hindi ho kasi siya namumulitika na. Trabaho na siya eh. Inupo siya ng taong bayan dyan. Kailangan, ipakita mo rin ang trabaho mo sa taong bayan. Hindi na. Meron tayong mga nasa gobyerno ngayon. Inupo ng taong bayan. Sinisiraan ng gobyerno na nasa gobyerno siya. Nasahuran siya ng taong bayan. Yung programa para sa mga mahihirap, pagkaing hayop daw. Mga kababayan, tama ba yun? Nasa gobyerno ka, nasahuran ka ng taong bayan, yan ay ginawa ng gobyerno para sa taong bayan, pero ikaw mismo ang una-una na babatikusin mo ang programa ng gobyerno para sa mga mamamayang Pilipino at para naman gumaan ang buhay at maibalik naman ng gobyerno ang binabayad na tax ng mga Pilipino. Tama ba yun? Na nasa gobyerno, kilala yun na yan, mga nasa gobyerno na pinatupad itong 20 per kilo na bigas, nagreklamo pagkaing hayop daw. Diba? Ito naman yung mga uto-uto nilang followers, sunundan naman yung sinabi. Tapos, hindi pa naglo-launch ang bigas, meron na silang inilalabas na bukbok. Bukbok na bigas, talagang itim na itim. Sabi ko, saan ang galing yan? Hindi pa naman naglo-launch ang bigas na 20 per kilo na bigas ni BBM, pero meron na kayo. Diba? Oh. Sinundan din kaagad ng mga supporters nila yung sinabi ng amo nila. Yun lang ang masaklap, no, mga kababayan, na sana ang nasa gobyerno natin, nagkakaaway man kayo, pero kung may programa para sa ating mga mahihirap, dapat suportahan ng mga nasa gobyerno kasi para sa mga kababayan natin yan, hindi naman para sa kanila yan. Ano? Hindi para sa kanila. So, tuloy natin sinasabi ng ating Pangulo. At kapag maayos ang irigasyon, mas malaki ang ani, Yes. mas magandang kalidad ang ating mga produkto, mas pataas ang kita ng ating mga magsasaka. Iyon. Oh, narinig nyo. Sa pamamagitan ng mga sasakyan at gamit nito, may pagkain sa hapag at mas matatag ang sektor ng ating agrikultura. Yes. Napaka- Tama. Diba? Ganyan dapat ang sana yung mga susunod na mga presidente, sunod kay PBBM, sana kung anong nasimulan ni PBBM, ituloy niya. Kasi yan ay makakatulong sa sambayan ng Pilipino. No? At sa ating mga farmers. Tingnan nyo, noon na ni BBM ang farmers kasi alam niya, sila talaga ang kailangan ng tulong. No? Sila ang kailangan ng tulong ng gobyerno para sipagin pa ang ating farmers na magtanim.
kapag ka merong gobyerno na malalapitan ng ating farmers. Tuloy natin. Pakahalaga ng refleeting program na NIA, lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka Yun, dahil grabe. nga sa dinudulot na climate change. Mm. Mas matinding init, mas malalang ulan, at pabago-bago. At hindi malaman kung ano dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Ganyan dapat ang presidente. Diba? Inaalam kung anong sitwasyon ng ating mga magsasaka. Grabe, nakaraan lang, diba? Sa Ildefonso, Bulacan, nakaharap ni BBM ang ating mga magsasaka. At least, diba? Yung mga magsasaka, nasasabi nila yung kanilang mga hinaing mismo direct sa ating Pangulo. Tuloy. Lahat po ng mga ito ay nagdudulot ng pagkasira ng pananim. Kaya atin tinututukan ang kahandaan sa anumang hamon ng kalikasan, tagtuyot man o tag-ulan. Yun. Kung may kailangan ayusin sa irigasyon, dapat may agarang aksyon at matibay na solusyon. Yan, dapat. Ganon. Kaya po, ang hiling ko sa lahat ng kawani ng NIA, ingatan, alagaan, at gamitin ninyo ang mga sasakyan at pasilidad ng wasto. Yes. Saksi ako sa inyong sipag at paglilingkod sa ating mga magsasaka. Yes. Ngunit, hiling ko sa inyo na pag-igtingin pa ang inyong pagsisilbi. Makinig sa kanilang mga hinain. Huwag antayin na sila ay lumapit sa inyo. Grabe. Narinig nyo, mga kababayan, ang sinabi ng ating Pangulo. Huwag antayin na mismo ang farmers pa ang lumapit sa NIA. Kailangan sila ang lalapit sa ating mga magsasaka. Pakita nilang serbisyo para sa ating mga magsasaka. Ganon ang sinabi ng ating Pangulo. Tuloy. Kayo na ang umikot sa ating mga magsasaka. Pabilisin na ang tugon sa kanilang problema. At higit sa lahat, maglingkod ng tapat. Yan, grabe. Iba na. Iba na magsalita talaga ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy. Huwag natin sasayangin ang tiwalang pinagkaloob sa atin ng taong bayan. Yes. Para naman sa ating mga magsasaka, hindi namin matutumbasan ang inyong naging sakripisyo. Yes. Ngunit, sa bawat programa na aming ginagawa para sa inyo, naway madama ninyo ang aming pagsuporta at pagpapahalaga sa lahat ng ating mga magsasaka. Grabe talaga, no? Ganyan dapat, mga kababayan. Kaya bilib ako sa ating Pangulo, Bongbong Marcos, ang ginagawa niya, talagang nilalapitan niya ang ating mga farmers. At talagang nakakausap niya ito. Ang mga farmers naman, nadadirect kay PBBM ang kanilang mga hinaing. At yan ang sinasabi ni PBBM na ang farmers, ang NIA, wag nang antayin na ang farmers ang lumapit sa kanila. Sila mismo ang mag-ikot at lumapit sa ating mga farmers. Grabe. Mga didis, paano ba yan? Napakagaling naman ang presidente namin. Iiyak na naman kayo. Antayin na lang 2028. Kung may presidente pa kayong ilalaban, ha? Ngayon, maraming salamat. Sana mapantayan niya ang ginagawa ngayon ng presidente. Pero sana, gawin niya ang trabaho niya bilang Vice President. Ngayon, maraming salamat at magandang araw. Thank you.